panahon natin na kailangan natin yan. No? Yun po may kinalaman sa mga iba't ibang mga paniniwala. No? Na mga alam naman po natin na hindi lingid sa ating kaalaman yung talamak na iba't ibang kapaniwalaan sa na pinapractice, no, ng ating mga kapwa. So given the fact that there are different beliefs and practices to perform their religion, no, yung kasi po natin mga paniniwala, mga kakha, minsan or madalas affiliated ito sa relihiyon natin no? Na ito is still existing in our world today, no? Kaya po ang pamagat po ng aking Bible study may kinalaman sa relihiyon, no? Lalo na tayo dito sa bansang Pilipinas, marami tayong tinatawag na mga pamahiin, superstitious belief. Yung meron nga po akong nakausap, close ko naman po yung tao, friend ko siya sa Facebook, nakita ko sa video na pin-upload niya na merong pinapahid o pinapahid sa kanyang katawan, hinahaplos sa kanyang katawan o sa buhok. So natanong ko ngayon siya kung ano ba yung dinedetect sa metal detector ba yan or ano? Sabi niya, hindi, ano yan, santo yan, rebulto. Sabi ko, bakit? Para saan yung anong purpose kung bakit ito ginagawa? Sabi niya, para mawala yung mga sakit-sakit. So, ang sabi ko nga, sana pala nasa hospital yan inilagay. So, yun ang sabi niya, pinagtatawanan niya nga po ako. So, close ko naman po yung tao na yun So, kilala po nila yun So, ganoon na rin yung mga taong masyadong nagtitiwala sa mga paniwalay o mga tinatawagan nating superstitious belief kung saan iniaasa na nila yung kapalaran ng kanilang buhay. Yung malas at swerte, ganyan. Lalo na ngayon, may Chinese New Year, uso yung mga zodiac signs. May mga ganyan pong mga tao na inaasa yung kanilang kapalaran, yung kapalaran ng kanilang buhay sa mga ganitong mga paniniwala. Example na nga lang po ng pamahing Pilipino. O baka madisgrasya ka, mag-ingat ka. Ano po ibig sabihin ng gano'n? Diba? Parang kinokontra mo yung negative na kinokontra mo yung masamang pwedeng mangyari. Meron naman, hindi na tumuloy sa lakad niya. Kasi daw nakasalubong ng itim na pusa. Mga ganun po mga paniwalain, po. Tsaka yung Biyernes Santo, kung ano-ano pa man. Pero, paano naman po tayo? Kayo pong audience na o tagapakinig ngayong umaga. Paano naman po kami na hindi naman naniniwala sa mga superstitious belief na yan? Kaya po, inilagay ko po sa aking lesson na the goal of this lesson to those who don't have superstitious belief but practice religion. Di ba po? May religion tayo Nagsasa-practice tayo ng religion. Pero wala tayong superstitious belief. Dahil ang ating pananampalataya, hindi po, ang sabi nga dyan sa definition ng superstition is based on the ignorant belief of an object having magical powers. Hindi po ganyan ang nakabase yung ating pananampalataya. Ang example po niyan, kanina, nung binanggit natin, naniniwala ang ilan na yung sa isang object, katulad ng mga ginawang rebulto, kayang gumawa ng mga magical powers. Halimbawa, nagpapagaling ng masakit, kumukontra ng negatibong energy, di ba? Yun po yung superstitious belief na pag sinabing ignorant belief, siya, irrational o illogical. Di ba? Kasi kung talagang nakakapagpagaling yan, bakit hindi na lang yan dalhin sa ospital? Bakit may mga doktor pa? Bakit nag-aaral pa tayo ng science? So yun yung example lang naman po. So marami pa po yan. So dahil tayo po ang nakikinig sa lesson na ito, hindi naman po lahat naniniwala dyan sa superstitious belief. Ang sabi po dyan, to make us mindful of the things in hope that we will fulfill our shortcomings. Pagdating sa ating relihiyon, yun yung ating tatalakay na nasa bandang huli na po ng lesson na ito, kaya pagtyagaan po natin itong pakinggan.
No? Kung meron man tayong pag-uulang, yun po yung ating tutugunan, i-address sa lesson na ito. No? So, simulan po natin sa Colossians chapter 2 bilang introduction po ng ating ginagawang pag-aaral. In Colossians chapter 2, verse 8 to verse 9, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. For in Christ, all the fullness of deity lives in bodily form. And in Christ, you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Sa Tagalog po, kayo'y magsipag-ingat, no? Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pangdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, na di ayon kay Kristo. No? Totoo po yung sinabi natin kanina, na mayroong mga kung ano-anong philosophy na talamak sa ating society. Salit-saling sabi, mga aral ng sanlibutan, na hindi ayon kay Kristo. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. No? Siya po yung sa kanya, sa Panginoong Kristo, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos na sa kahayagan ayon sa laman. At sa kanya, kayo'y napuspos na siyang Pangulo sa lahat na pamunuan at kapangyarihan. So ito po yung verse na pinag-iingat nga tayo doon sa mga talamak o nag-e-exist na mga superstitious belief, mga paniniwala or religious practices na ginagawa nga ng ibang tao. Ang sabi, mag-ingat kayo, baka may bumihag sa pamamagitan nga ng mga ganitong filosofiya, salit-saling sabi ng mga tao na ito ay walang kabuluhang pandaraya. Kahit pa ikaw ay silos, yung masigasig ka sa iyong ginagawang practice ng iyong relihiyon. Kung ito namang ginagawa mo ay hindi ayon kay Kristo, hindi ayon o hindi galing sa kautusan ng Diyos, ang sabi diyan, nadadaya ka eh. Kumbaga, kung anumang hirap o effort na ginagawa mo to practice your religion, kung yung anumang paniniwala ang meron ka, ang sabi diyan, walang kabuluhang pandaraya. No? Kaya sa atin, ang sabi, magsipag-ingat. No? So, have you ever heard from someone, di ba, na sinasabi sa inyo, wala namang mawawala sa iyo kung susundin mo lang yung mga pamahiin. Diba? Narinig niyo na po ba yung mga ganyang linya na sasabihin sa inyo, wala namang mawawala sa iyo, gawin mo na lang. Di ba? Totoo ba na walang mawawala kung ikaw ay magtitiwala sa mga pamahiin at kung ano-anong paniniwala hindi ayon sa Diyos o kay Kristo? Di ba? Alamin po natin ang sagot sa Biblia dito po sa 2 Kings chapter 21. So, bago ko po basahin yan, sabihin ko lang po yung konteksto ng ating babasahin. Yan po binabanggit dyan sa 2 Kings chapter 21. Yan po ay panahon ni King Manasseh. 14th king siya ng Judah. Anong panahon po niya. At yan si King Manasseh, gumawa ng mga kung ano-anong kasalanan sa harapan ng Diyos. No? Itinayo niyang muli yung tinatawag na high places na ibinagsak ng kanyang ama. Oo, yung torped. Yung ama niya na bago siya naging hari, si Hezekiah. So, ang ginawa ni Hezekiah, tinanggal niya itong mga Diyos-Diyosan, mga altar, mga high places na nakatayo sa Jerusalem. No? Ang ginawa naman ng sumunod na hari na si Manasseh, ibinalik niya. No? At hindi lang isa, kundi maraming altar ang ginawa niyang para kay Baal. At hindi lamang sa bansa nila, kundi mismo sa loob ng templo ng Jerusalem kung na siyang tinuturing na bahay ng Diyos.
So napakalaking kasalanan na ginawa nito ni King Manasseh. No, kaya po ang sabi diyan, no? Ganito yung practice niya, ganito yung kanyang ginawa, no, sa kanyang panunungkulan bilang hari. Ang sabi diyan, he sacrificed his own son in the fire, practiced divination, sought omens and consulted mediums and spiritists. He did much evil in the eyes of the Lord, arousing his anger. Ang sabi po diyan, at kanyang pinaraan ang kanyang anak sa apoy at nagpamahiin na nagsanay ng panghuhula at nakisanggunian sa masamang espiritu at sa mga mahiko. Siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Diyos upang hungkahiin niya siya sa galit. So anong mapapala mo kung aasa ka masyado sa mga pamahiin at mga paniwalain, di ba? Anong natanggap ng haring ito? Ang sabi diyan, namungkahi ang Diyos sa kanya. Hindi po totoo na walang mawawala. Kasi po, ang pagtitiwala maliban sa Diyos, katumbas na rin po ng Diyos-Diyosan. No? Imbis na ang Diyos sana ang pinagkakatiwalaan mo na siyang foundation ng iyong lakas, ng iyong pananampalataya para magawa mo yung mga responsibilidad mo, duties mo sa buhay, iniaasa mo yung kapalaran sa mga pamahiin, ano? Sa mga swerte-swerte malas. So, imbis na sa Diyos ka nagtitiwala, nananalangin ka sa Kanya, kundi mas nagtitiwala ang tao ito sa mga pamahiin, mga mahiko. Ano? Kaya ang sabi diyan, namungkahi ang Diyos sa galit. No? Kaya, hindi po totoo na walang mawawala. Kundi mawawala yung ating ugnayan sa Diyos dahil siya mamumungkahi sa galit. So, bago po tayo pumunta doon sa tatalakayin nating religion, alamin natin yung pong ibig sabihin ng religion, na word na religion. Excuse me. Sa New Testament po, nung isinulat po ito sa Bagong Tipan, dito po sa Acts chapter 2, 26 verse 5, may akda po dyan, si Luke. Nung isinulat niya po itong salitang religion sa New Testament, yan po ay may transliteration na treskia. Yan po ang basa niya. Pronunciation, treskia or religion. Ayon sa Vine's Expository Dictionary of the New Testament Words, ang ibig sabihin po ng religion signifies in its external aspect akin to treskos. Ibig sabihin po ng treskos, religious. Religious worship, especially the ceremonial service of religion, it is used of the religion of the Jews na mababasa sa Acts 26 verse 5. Ano? So, andito sinasabi na ang religion ay isang pagsamba. Isa siyang ceremonial services para i-express mo yung pagsamba mo sa Diyos. Yun ang religion. Ayon dito sa dictionary na binasa natin. Religious worship siya o pagsamba. Ayon naman sa ibang translation sa ibang sali ng wika, sa wikang Latin, religion in Latin, the word religion comes from the Latin word religare. Ligare means to bind or to connect. Adding the re before ligare causes the word to mean rebind or to reconnect. Ibig sabihin diyan, yung religion, yung nagre-reconciliate, nagko-connect, muling pakikipagrelasyon ng tao sa Diyos. Yun po yung religion. Nagkakaroon ng reconciliation. Kasi po, dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. So dahil sa religion, tayo'y nagre-relihiyon, muli tayong nanunumbalik, nagbabalik loob sa Kanya. Nagkakaroon ng reconnection, reconciliation. Yun po yung sinasabi ng Latin sa wikang Latin na religion. No? Yun po yung definition. So, punta na po agad tayo sa problema o masamang ginagawa ng mga tao na nagsasa-practice ng religion. Meron kasi sa Bible na binabanggit niyan. Mga nagpa-practice ng religion,
pero masama naman ang mga ginagawa. O, yung kanilang budi ay masama. Sa kabila ng sila ay nagpa-practice ng religion. Dito po sa Romans chapter 1, dito pwede. Sa Romans chapter 1, verse 28 to 32, ganito po ating mababasa. Medyo mahaba po, tutuloy-tuloy ko lang po yung basa. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. No? Ang sabi dyan, hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Pansinin niyo po yung mga sumusunod na talata. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya o mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapagpaupasala, mga mapanirang puri, mga napopoot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga kathan ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw at walang habag. Nabagaman nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, diba? Una doon sa sinabi, hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Tapos binanggit yung kanilang katangian. Yun yung masasamang ito, no? Na pinagbabasa natin kanina. Tapos sa huling verse na 32, ang sabi, na bagamat nalalaman nila ang kautusan, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ng mga nagsisigawa ng mga yaon. No? So dito, sinabi talagang, bagamat nalalaman nila ang kautusan, hindi nila nakikilala ang Diyos. So, pinapahiwatig sa atin dito ng apostol na si Pablo na ang pagkilala pala sa Diyos, hindi lang yung sasabihin natin, kilala ko ang Diyos, ako'y mananamba sa Diyos, ako'y lagi nagsisimba sa Diyos. No, hindi pala yun ang tunay na pagkilala sa Diyos, kundi yung pagsunod sa kanyang kautusan, kabaliktaran ng mga masasamang katangian na binabanggit dito sa talata. No? Bagamat nalalaman nila ang kautusan, hindi naman nila sinasagawa, sinasabuhay. Hindi niyo minagaling na kilalanin ng Diyos. Sabi ng apostol na si Pablo. At ang parusa nga ito'y nararapat dapat sa kamatayan. Di lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ng mga nagsisigawa ng mga yaon. Yung mga nagto-tolerate na gawin itong mga bagay na kasamaan na ito. Hindi lamang yung nagsisigawa, kundi yung nagto-tolerate na gawin ang mga bagay na ito. Ganyan din po ang sinasabi sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito sa Titus chapter 1 verse 16. Sa Tagalog na po. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yan po yung konteksto na sinusulatan niya si Tito upang ayusin ang iglesia o ang mga kawan sa lugar ng Creta. Ano? Na meron toong mga nagtuturo na mga kung ano-anong katha, no, na binabanggit niya nga karamihan diyan mga Hudyong nagtuturo ng mga hindi naman dapat ituro, mga aral na hindi talaga galing sa Diyos. Kaya ang sabi na sila nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Kasi nagtuturo sila sa kanilang pagsasalita, sa kanilang pagtuturo, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos. Maririnig mo sa kanilang bibig ang Kristo, ang Diyos, ganyan, sa kanilang pagtuturo. Ngunit, ang sabi, nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang gawa. Ganyan din, pinatunayan din ng talata dyan na ang pagkilala nga talaga sa Diyos ay yung pagsunod sa kanyang kautusan. Dahil
Mapaparatakan kang nagpapanggap na nakikilala mo ang Diyos, ngunit ikinakaila mo sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Ano? Ganito rin po ang sinasabi sa ikalawang Pedro. In 2 Peter chapter 2, verse 1 to 2. Ganito po ang ating mababasa. But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying that the sovereign Lord who bought them. Bringing swift destruction on themselves, many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. Sa Tagalog po, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwaang pananampalataya na itatatuwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak at marami magsisisunod sa kanilang mga gawang mahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Makita niyo po yung epekto ng kanilang pandaraya. Dahil dala-dala nila, nasa kanilang bibig, sa kanilang pangangaral, ginagamit nila ang Diyos. Meron silang anyo ng kabanalan, ngunit masasama ang kanilang ginagawa na itinatanggi sa pamamagitan ng kanilang gawa. Ang sabi po diyan, pati yung daan ng makatotohanan napagsasalitaan ng masama. Kaya po sa panahon po natin, isa ito sa panahon na mahirap na rin makapaghikayat sapagkat napupulaan ng ibang tao yung talaga namang nagsasabi ng katotohanan. Meron nga po kung narinig sa mga katrabaho ko Ito po, hindi po lingid sa inyong kalaban dahil balita naman ito sa TV, trending. Yung pagkatapos po nung kanilang prosesyon sa Itim na Nazareno, nakita po doon sa video na mayroong isang table na nagtipon yung isang grupo na nagiinuman. So nakasuot pa sila ng kanilang t-shirt sa kanilang prosesyon. So sabi po nung katrabaho ko, tignan nyo, kung sino pa yung mga palasimba o mga relihiyoso, sila pa yung mga ganyan. So, hindi lamang po sa mga bulaang propeta yung mga guro sa panahon natin ngayon, na nangyayari din naman sa kanila na makikita natin sa panahon natin ngayon, merong mga nagtuturo na binabanggit ang pangalan ng Diyos, pero makikita mo yung background ng kanilang buhay, yung kanilang way of life, nakakapagtisod sa mga taong makakapakinig sa kanila o makakakita ng kanilang gawa. Ganon din naman yung mga mananampalataya na nakikita kang relihiyoso, ngunit nakikita na hindi mo naman isinasabuhay kung ano yung itinuturo yung sa simbahan. Napagsasabihan ng masama tuloy, pati yung daan ng katotohanan. Kaya, sa panahon ngayon na napakahirap pong mangumbinsi dahil sabi nga po, totoo itong nangyayari na kahit ang daan ng katotohanan ay pinagsasabihan ng masama. Napupulaan dahil sa mga maling ginagawa po ng mga taong practice ng religion, bagamat hindi naman nila ito isinasabuhay. Ayan po yung sabi. Ngayon, dito po sa 2 Timothy chapter 3. Ganito naman po yung tagubilin ni Apostol Pablo sa kanyang sinisintang kanyang itinuturing na kanyang anak na si Timoteo. Ano po? Ang sabi po diyan, but mark this, sabi niya, o sa ibang translation, understand this. Ang sabi po, there will be terrible times in the last days. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Basahin lang po natin sa Tagalog yung linya po na yun. Datapot alamin mo ito, sabi niya kay Timoteo, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.
Balik natin sa English. So, dito po, hindi po tinutukoy ni Apostol Pablo na ano yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Bagamat kung titignan mo, kung babasahin mo, no, there will be, so para bang future tense na mangyayari pa lang sa hinaharap. Kung titignan po natin ang biblical usage ng salitang in the last days, ano, hindi po ganun ang turing na paggamit po sa salitang ito. Dahil sa panahon pa lamang nila, nangyayari na itong mga binabanggit niya. No? At hindi yun lingid sa kaalaman ni Timoteo. Alam niya yung mga naranasan ng mga apostol na nauna sa kanya. Kung paano na-persecute, ikinukulong, di ba? Hinahabol ng mga kawal. Pero sabi niya, in the last days, there will be terrible times in the last days. Sabi niya. Ang katunayan po niya na yan po ay nangyayari na po sa panahon nila. Yan po ay mababasa natin sa Acts chapter 2 verse 16 to 17. So, patunayan lang po natin. Ito po yung panahon na nangangaral yung mga apostol, no, sa Jerusalem nung Pentecost, Day of Pentecost. Ano? Nung nakapagsalita sila ng iba't ibang wika, sabi sa verse 16, datapwat ito yaong sinalita sa pamamagitan ni Propeta Joel, sabi ni Apostol Pedro. Itong nangyayari ngayon, ito yung katuparan, no, yung sinasabi sa propeta, sa prophecy ni Joel. Ano po yun? Na mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. So yung tinutukoy nila, yung nangyayari ngayon, no, nung Acts 2, ito yung sinasabi sa propeta Joel na mangyayari sa mga huling araw. So itong mga huling araw na sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, nangyayari na talaga yan sa kanila. Katunayan sa Hebrew chapter 1 verse 1, ano po? Ganyan din po ang sinabi. Hebrews chapter 1 verse 1 to verse 2. Ang sabi po, ang Diyos na nagsalita nung unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, no, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. Umiiral na po yung mga huling araw na sinabanggit dito. Na kung paano ang Diyos ay nagsalita sa kanila noong unang panahon sa iba't ibang propeta, ay nagsalita naman ng Diyos sa panahon natin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. No? So ituloy po natin. Sa mga huling araw, magkakaroon ng there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceit, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Sa Tagalog po, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ng kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Yun ang tagubilin sa kanya. So sinasabi ni Apostol Pablo na sa mga huling araw, magiging mapanganib. No? Ibig niya sabihin, kung nangyayari na ito sa panahon nila, patuloy pa itong mangyayari sa hinaharap. Ito yung
Ito yung iyong kakaharapin kung ikaw ay magpapatuloy o maglilingkod sa Diyos sa ating at sa ating Panginoong Kristo. Yun ang pinangangaral ni Apostol Pablo o tagubilin kay Timoteo. At itong mga binanggit na masasamang no, katangian, bagamat sila may mga masasamang katangian, ang sabi, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ng kapangyarihan nito. No? Emphasize po natin itong having a form of godliness but deny the power thereof. Ang pagiging banal o ang pagkakaroon ng kabanalan pala ay may anyo at mayroong kapangyarihan. Ang problema sa mga taong binanggit dito, sila may anyo lamang ng kabanalan. Ngunit tinanggihan ang kapangyarihan nito. No? Tulad ng mga binasa natin kanina na itinatanggi sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ano? Marami po tayong pwedeng maging example sa mga bagay na ito. No? Na makikita naman din natin ang sarili nating mga mata sa ating paligid. No? Kaya nga po nasabi ko kanina na ang hirap ng hikayatin ang mga tao sa Diyos sapagkat napagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Dala-dala nila ang pangalan ng Diyos na kanilang sinasabi, sa kanilang pananamit, sa kanilang postura, sa kanilang anyo. Pero tinatanggihan naman ng kapangyarihan ito. So, hindi po tayo magbibigay ng example na specific sa panahon natin ngayon. Hindi ko po style yung mag-example ng masama na ginagawa ng ating So, alam ko po mapapansin niyo po yan. Kaya nga po ginagawa natin yung pag-aaral para magkaroon tayo ng ma-enlighten. No? Alam natin kung saan tayo mag-iingat. Kaya ang ibibigay ko pong example, yung mababasa sa lupa. Na ito pong sinasabi ni Apostol Pablo na may anyo ng kabanalan, ngunit tinanggihan ng kapangyarihan nito. Dito po sa Amos chapter 2, verse 6 to 8. Ito pong panahon na isinulat ni Amos itong kanyang propesiya o sulat, yung pag-expose ng mga anomalya nung panahon po ni Haring King Jeroboam II. Yan po yung panahon na yon. Mga 7 to 8 century BC po. Siya po yung nagsiwalat ng mga anomalya sa paghahari ni Hari Jeroboam II sa hari ng Israel, ng Huda. At ito ang sabi ni Propeta Amos na magiging kaparusahan ng Diyos sa Israel, sa bayan ng Israel. Ang sabi niya sa verse 6, "This is what the Lord says, for 3 sins of Israel, even for 4, I will not relent. They sell the innocent for silver, and the needy for a pair of sandals. They trample on the heads of the poor as on the dust of the ground, and deny justice to the oppressed. Father and son use the same girl, and so profane my holy name. They lie down beside every altar on garments taken in pledge. In the house of their God, they drink wine taken as spice." Basahin po natin sa Tagalog. Ganito ang sabi ng Panginoon. Dahil sa tatlong pagsalangsang ng Israel, oo, dahil sa 4, hindi ko ihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanilang ipinagbili ang matuwid dahil sa pila at ang mapagkailangan sa 2 paang panyapak, na iniimbot ang alabok sa lupa na nasa ulo ng dukha at inililiko ang lakad ng maamo, na ang mag-ama ay sumisiping sa iisang dalaga upang lapastanganin ang aking banal na pangalan. Sila'y nangahihiga sa tabi ng lahat ng dambana sa ibabaw ng mga kasuotang sangla, at sa bahay ng kanilang Diyos ay nagsisiinom sila ng alak. So, visualize po natin yung kanilang ginagawa. Sabi ng Propeta Amos, parurusahan niya yung bayang Israel. Bakit? Nakita niyo yung kanilang moral conduct.
Ha? They sold righteous for a silver. Di ba? Kahit pa ikaw ay matuwid, kung hindi naman, kung wala namang mapapala sa iyo ang namamahala, ha? Kaya kanilang ikatuwa o ipagbili dahil lang sa pera. Ha? Kahit pa matuwid ka, hindi ka kakatigan ng nasa posisyon kung wala naman silang mapapalang pera o karangyaan o kayamanan o kapangyarihan. Ha? Ipinagbili nila ang matutuwid kapalit ng salapi, for a silver. They deprived the poor for a pair of shoes. Nilagay mo yung buhay ng mahihirap na mga dukha na panahon nila. Para bang walang halaga sa kanila. Katumbas lang ng isang pares ng sapatos. Wala silang pakialam kahit maapi nila. Basta't sila'y may makakamkam na salapi o mapapakinabangan nila. O meron silang mapapakinabangan. Para sa pera, para sa pares ng sapatos. They trample on the heads of the poor as on the dust of the ground. Sa ibang salin po niyan, yan po ay sabi sa verse 7, sa King James Version po, they pant after the dust of the earth on the head of the poor and turn aside the ways of the meek, and a man and his father will go in unto the same maid to profane my holy name. So sabi dyan, they pant after the dust of the earth on the head of the poor. No? Yung bang pagkakaroon ng alabok sa ulo ng mga tao. Alam niyo po, sa bayan po ng Israel, kaugalian po pala sa kanila na kapag sila'y nagluluksa o matinding nagsisisi, nagluluksa, pinupunit nila yung kanilang damit. No? At kasama doon sa kanilang pagluhod o nagpapatira pa, nag-i-sprinkle sila ng dust o alabok ng lupa sa kanilang ulo para i-express yung kanilang repentance o yung kanilang pagpapakababa, no? So itong mga taong ito, ang gusto nila, mahirap na nga yung tao, gusto pa nilang ibaba. No? They run after the dust of the earth on the head of the poor. Sabi ko sa talata. Mahirap na nga yung tao, gusto pa nilang apihin, gusto pa nilang ibaba. No? Gusto pa nilang ibaon. So in number 4, they deny justice to the oppressed. Hindi sila fair, hindi nila binibigyan hustisya. Yung mga mahihirap o yung mga less fortunate ng panahon po nila. At ito pa po yung isang kasamaan ginagawa nila. Father and son had sexual interact with the same woman. Mag-ama ang gumagamit sa isang babae. Napansin nyo, masama po o hindi? Masama po no? Pero religyoso po sila. Ayan yung kanilang religious observance. Ayan po yung sinasabi din ni Prophet Amos. They laid or bowed down in every altar. No? Kung sumamba sila, every altar, hindi lang isang altar, kundi bawat dambana, kanilang niluluhuran, kanilang hinihigaan. No? At sa kanilang pagpapractice ng kanilang religion, they were making use of garments and wine in performance of their religious duties. No? Maaring meron sila mga nilalatag na mga tela o mga isinusuot na mga karapat-dapat ng nakasuotan sa kanilang ginagawang religious observance para lang sa bagay na ito na kanilang pagsamba. At meron silang iniinom na alak in performance of their religious duties. Ano? Kaya sabi niya ni Prophet Amos, masasama ang kanilang ginagawa kahit pa sila ay mga religyoso sa kanilang meron silang anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ito yung example po na sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo. Na bagamat
Lilinawin ko lamang po, hindi naman po ito hindi naman Diyos na tunay ang kanilang sinasamba dito, kundi mga Diyos-Diyosan din naman. No? Pero ang gusto kong iparating dito, yung pong kanilang masidhing practice ng kanilang religion, nataliwas naman sa nataliwas naman sa kanilang ginagawa sa pang-araw-araw na kanilang buhay, ay ito. Kaya po, sa ating lesson, ating ko pong uulitin yung sinasabi ni Apostol Pablo na may anyo ng kabanalan, ngunit tinanggihan ng kapangyarihan nito. Bagamat ito po ay hindi maganda sa paningin ng Diyos, ano po? Meron po sinasabi sa Biblia na ito po yung relihiyon na katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos. Ito po yung babasahin natin. Sa James chapter 1 verse 26 to 27. Ito po yun. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tie rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. No? Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Sa Tagalog po, talang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso. Ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanglibutan. Hindi lamang po yung religious observance ang katanggap-tanggap o tinitignan ng Diyos sa ating mga mananampalataya, kundi yung pagsunod sa kanyang kautusan, lalo na yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Magkaroon tayo ng concern dun sa mga mas nangangailangan. Ano kaya ang sabi dyan? Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng Diyos, yung dalawin ng mga ulila, no? Mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Sa kabila ng iyong pagtulong naman sa kapwa mo, sa mga babaeng bao, bagamat napapansin ko naman sa iglesia natin, tumutulong po talaga sa mga babaeng bao. Yan si Sister Rosie at sa iba pa. No, dalawin ng ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian. Sa kabila ng iyong pagtutulong, tulong sa iyong kapwa, sa iyong mga kapatid, na sinasabi naman na ipinag-uutos sa atin, iingatan mo rin naman ang iyong sarili na huwag magkasala, na huwag madamay sa kasalanan ng sanlibutan. Gagawa ka ng pag-ibig sa kapwa mo, sa kapatid mo, at the same time, iingatan mo naman yung sarili mo na huwag magkasala, na huwag ma-pollute ng kasalanan ng sanlibutan. Ganyan din naman ang sa mga obispo, diba? Ingatan mo yung sarili. No? Yung mga turo, iniingatan din naman namin dapat ang aming mga sarili. No? Sa mga tao din naman na sumasamba, ganyan din. Dalawin o tulungan ng mga ulila, babaeng bao sa kanilang kapigatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Matatandaan niyo po sa Acts chapter 2, noong nakapag-convert na ng maraming tao, sila ang mga apostol doon sa bayan ng Israel, ng Jerusalem, pagkatapos po nilang makapangaral, marami pong na-convert o nahikayat na sa iglesia. Mapapansin niyo po doon, nung dumami yung mga babaeng bao, yun po yung kanilang tinulungan. Kaya nga po nagtalaga sila ng mga diakono no? Isa po doon si Stephen, para hindi nila mapabayaan yung kanilang pangangaral, para mapapakain nila, matutulungan nila yung mga babaeng bao, at hindi nila mapapabayaan din naman yung kanilang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. So, doon pa lang sa bagay na po na yun, ganun, itinutupad nila yung kalooban ng Panginoon na ipinag-utos sa kanila.
Ha? So, the pure and undefiled religion before God, number 1, to look after orphans and widows in their distress, to keep oneself from being polluted by the world. Bali, meron din po yung mababasa sa Old Testament. Diyan po sa Exodo, chapter 22, verse 22. Ayan. Hindi ko na po mapa-flash sa screen. Kung meron po tayong mga Biblia, samahan niyo po ako sabayang magbasa. Kung nasa chapter 22 na po kayo ng Exodo, verse 22, ganito po yung ating mababasa. Ang sabi po, huwag mong papagdalamhatiin ang sinumang babaeng bao o ulila. Bakit? Kung iyong dalamhatiin sila sa anumang paraan at sila'y dumaing sa akin, ay walang pagsala na aking didingin ang kanilang daing. At ang aking pag-iinit ay mag-aalap at aking papatayin kayo ng tabak at ang inyong mga asawa ay magiging mga bao at ang inyong mga anak ay magiging ulila. Huwag mong papipighatiin ang mga ulila at mga babaeng bao. Dahil pag yan ay dumaing sa Diyos, pakikinggan ng Diyos ang kanilang mga daing at papatayin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng tabak at ang inyong mga anak ay magiging ulila at ang inyong asawa ay magiging mga bao. Ganyan po ini-emphasize po ni James yung bagay na ito na nabasa rin naman natin sa Lumang Tipan, no? Nang dalisay at walang dungis na reliyon sa harapan ng Diyos ay ito. So, sana po may naibigay po akong mga at kayo na rin na magpapalakas sa ating pananampalataya sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. So kung meron po kayong halimbawa mga suggestion na gusto niyo po i-topic, pwede niyo po kaming i-message para po magawa namin ng topic. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.